Maraming pangyayari sa mga buhay natin ang talaga namang mahirap paniwalaan, lalo na kung ikukwento mo pa sa ibang tao. Pero anong gagawin mo kung kapalit nito ay katahimikan at hustisya ng isang taong naagrabyado? Anong gagawin mo kung kapalit nito ay konsensya mo? Ako si Shelly, 20 years old na ako ngayong taon at kasulukuyang nag-aaral sa kolehiyo dito sa paaralan dito sa probinsya namin. I-share ko lang ang naging karanasan ko nung ako'y third year high school pa. Dahil isa ito sa hindi ko makakalimutan at pinaka nakakakilabot na naranasan ko. Third year high school ako nun, math time, nung pinakilala sa amin ni Sir Dan ang kanyang student teacher na si Ma'am Dayan. Class, ito si Ma'am Dayan nyo. Siya ang magiging teacher nyo sa susunod na 3 buwan dahil dito siya mag-OJT. Magpakabait kayo ha. Kumusta kayo? Ako si Ma'am Diana. Sana maging okay yung samahan natin. Mabilis na nagustuhan ng mga tao at ng mga estudyante ang bagong student teacher na si Ma'am Dayan. Marahil dahil sa totoong maganda nga ito. Tingnan mo to si Ma'am Diana. Unang araw pa lang dito may nagbibigay na agad ng letter sa kanya. Hindi mo siya masisisi. Maganda siya eh. Okay class, yung problem na sinulat ko sa board, yan na yung magiging assignment nyo ha. May tanong pa ba kayo? Ako, ma'am, may tanong ako. May boyfriend na po ba kayo? Wala pa. May nagpapabigay po, ma'am. Talaga? Para sa akin to? Pakisabi sa nagpapabigay, salamat ha. Naging mainit ang pagtanggap ng mga tao kay Ma'am Dayan. Siguro dahil sa totoong maganda talaga siya, mabait at soft-spoken pa. Halos araw-araw ng pagpasok niya ay mayroon siyang natatanggap na letter galing sa mga estudyante, bulaklak at palagi pang may tumutulong sa kanya. Kaya naman hindi na iwasang marami ang naiinggit. Mapababae o lalaki man ay talaga namang gustong-gusto si Ma'am Dayan. Pero ang nagpainit ng mata ng mga naiinggit ay ang pagiging malapit ni Ma'am Dayan sa campus crush na si Sir Kiel. Madalas nilang makita ang dalawa na magkasama at palaging sabay na umuuwi. Class, next week na yung final demo ko ha. Sana matulungan niyo ako. Bracelet kaya yun? Siguro binigay ni Sir Kiel. Si ma'am, oh, may bracelet na. Kanina kaya galing yun? Tumigil nga kayo. Wala to no. Bumalik na tayo sa lesson. Bagay naman silang dalawa eh. Ay. Hello, Ma'am Dayan. Pwede ko pumunta sa library mamaya. We need to discuss something urgent kasi. Okay sir, noted. At umalis na nga si Ma'am Dayan papunta sa library. May next class pa sana siya sa amin sa science. Pero dumating na ang lunch, hanggang sa maghapon at hanggang sa uwian ay hindi namin nakita si Ma'am Dayan. Habang naglalakad ako papalabas ng school, ay bigla kong napahinto. Dahil nakita ko na si Ma'am Dayan sa wakas. Naglalakad siya na parang galing siya sa library. Pero parang may kakaiba sa kanya. Para siyang pagod na pagod. Sobrang bagal niyang maglakad. At parang may pasa siya sa muka. Inisip ko na lamang na baka mabigat yung pinagawang task sa kanya.
Pero yun na pala yung huling araw na makikita ko si Ma'am Dayan. Lumipas na ang 5 araw mula nung huli kong makita si Ma'am Dayan. Ilang araw siyang hindi pumasok sa klase niya. Ang sabi ng iba, baka nagkasakit siya o kaya nagkaroon ng biglaang bakasyon. Walang nakakaalam. Basta ang alam lang namin, umalis siya at pumunta sa library. Isang araw, nangyari na ang pinakahihintay naming lahat. Pumasok na si Ma'am Dayan. Pero parang may kakaiba sa kanya ngayon. Magulo at ang pangit ng ayos ng buhok niya. Napansin ko rin na hindi niya suot ang bracelet niya. At parang may kakaiba sa leeg niya. Huling araw na ng demo ko ngayon. Sana matulungan niyo ako para graduate na ako. Naging attentive naman kaming lahat kay Ma'am Dayan. Kahit napansin namin na parang wala namang panel. Pero dahil nakiusap siya na tulungan namin siya, ay ginawa na lang namin ang parte namin bilang estudyante niya. Ano kayang ginagawa nila? Habang nag-e-exam kami, ay pansamantala muna kaming iniwan ni Ma'am Dayan. Ang sabi niya, gagamit lang siya ng banyo. Hanggang sa isang katok ang narinig namin. Ang kumakatok pala ay ang principal naming si Sir Valdez. Naguguluhan at nagtataka rin kaming lahat sa biglaan niyang pagpasok. Dahil hindi naman siya madalas pumasok at bumisita ng room. Pero mas naguluhan at nagulat kami sa mga sumunod niyang sinabi. Alam ko lahat kayo dito ay kilala na si Ma'am Dayan. Dahil naging student teacher niyo siya ng mga panahong nag-OJT siya dito. Nais ko lang ipabatid sa inyo na si Ma'am Dayan ay patay na. Nagpakamatay siya kagabi at nagbigti sa hindi malamang dahilan. Ang dami naming tanong ng mga oras na yun. Kung paano nangyari na nandun si Ma'am Dayan kanina lamang bago sabihin ni Sir Valdez na patay na siya. Naging usap-usapan sa buong eskwelahan ang pagkamatay ni Ma'am Dayan. Pero kaming magkakaklase ay nanatiling tahimik sa nakakakilabot na nangyari sa amin. Dahil alam naming wala namang maniniwala sa amin. Dahil matatapos ng school year, ay kailangan na naming magkumpleto at magpapirma ng clearance. At isa sa mga kailangan naming gawin upang mapirmahan ng aming clearance ay ang maglinis ng library. Habang ako naman ay natoka sa paglilinis at pag-aalikabok ng mga bookshelves, ay meron akong napansing kakaiba sa itaas nito. Napansin ko ang isang pirasong hugis-pusong pendant sa itaas ng bookshelves. At bigla kong naalala na parte pala ito ng bracelet ni Ma'am Dayan. At dito rin sa library, huling pumunta si Ma'am Dayan. Kaya dali-dali ko itong kinuha dahil baka may kinalaman nito sa pagkamatay niya. Samantala, bumalik na si Sir Dan sa pagtuturo sa amin sa subject na math at science dahil nga sa pagkamatay ni Ma'am Dayan. Kaya kayo class, sinasabi ko sa inyo na huwag kayong magpapadala sa depresyon nyo dahil dadalhin talaga kayo nito sa kamatayan. Huwag na kayong tumulad kay Ma'am Dayan nyo na nagpakamatay dahil sa depresyon. O siya, umaasa ako ng mataas na score dito sa exam nyo ha. Shelly, Karen, kayo nang magdala ng mga test paper dun sa office ko. Agad naman naming sinunod si Sir Dan. Dinala nga namin ang mga test papers sa opisina niya. Pero habang daan, ay hindi namin maiwasan ni Karen na maisip at pag-usapan ng tungkol kay Ma'am Dayan. Sa tingin mo, depression kaya talaga yung dahilan kung bakit nagpakamatay si Ma'am Dayan? Hindi ko rin alam, Shelly eh. Pero baka, siguro. Kasi karamihan naman ng mga nagpapakamatay yun yung dahilan, di ba? Ayoko nang pag-usapan. Kinikilabutan ako pag si Ma'am Dayan yung topic eh. Nandito na pala tayo sa opisina. At nakarating na nga kami sa opisina ni Sir Dan. Ang sabi, ilapag lang daw namin ang mga test papers sa table niya. At ganun nga ang ginawa namin. Pero sa hindi ko malamang dahilan, may kung ano sa loob ko na parang
Nag-uudyok sa akin na buksan ng drawer niya. Sinubukan ko pang tanungin si Karen kung tama bang gawin ko yun. Pero pinigilan niya lang ako. Huwag na, Shelly. Baka mapagalitan pa tayo ni Sir Dan. Maapektuhan pa yung grades natin yan. Ngunit nagwagi pa rin ang kagustuhan kong buksan ang drawer ni Sir Dan. Pagkabukas ko, ay wala naman akong nakitang kakaiba. Puro notebook, ruler, ballpen at ilang mga papel lamang ang naroon. Maliban na lamang sa isang itim na flash drive na may nakasabit na bracelet. At doon ko biglang naalala, nakaparte pala ito ng bracelet ni Ma'am Dayan. At kasama rin ito yung pendant na nakita ko sa library. Kaya naman agad ko itong kinuha at dali-daling umalis. Pagka-uwi ko ng bahay ay agad kong sinaksak ang flash drive sa laptop ko. At doon na tumambad sa akin ang nakakakilabot na nangyari kay Ma'am Dayan. Parang awa niyo na, Sir Dan. Huwag niyo po itong gawin. Mabilis lang naman to, Ma'am Dayan. Kung hindi ka ba naman kasi lumalan dito sa circle na yun, hindi ako mapipilitang gawin to. Bitawan niyo po ako. Talagang nagmamatigas ka ha? Pinipikon mo talaga ako? Ang tagal kong hinintay to, Ma'am Dayan. Sir Dan, parang awa mo na. Halos manginig ang katawan ko sa mga napanood ko. Ang kawawang si Ma'am Dayan ay minolestya pala ng napakasamang si Sir Dan. Kaya pala naisipan na nitong kitilin ang sarili niyang buhay. Naisip kong ibigay sa admin ang kopya ng CCTV camera na ito. Pero naisip ko rin na si Sir Dan pala ay isang senior teacher at maaaring malakas ang kapit niya rito. Kaya naman bagamat alam kong sensitibo ang videong ito, ay mas pinili ko na lamang i-post ito at itago ang aking pagkatao. Upang malaman ng lahat ang ginawa ng napakasamang si Sir Dan sa kaawa-awang si Ma'am Dayan. Kinabukasan, nabalitaan na lang namin sa aming school principal na si Sir Dan pala ay nakulong na. Agad na nagsampa ng kaso ang pamilya ni Ma'am Dayan laban kay Sir Dan dahil isang matibay na ebidensya ang CCTV footage na aking pinost. Ngunit wala pa ring nakakaalam na ako ang nagpost nito. Naging maingay at naging usap-usapan din sa buong eskwelahan ang tunay na dahilan kung bakit nagpakamatay si Ma'am Dayan. Marahil ay labis na tong dinamdam ang kababuyan na ginawa sa kanya ni Sir Dan. At doon na niya naisip na kitilin ang sarili niyang buhay. Marami din ang nagsabi at nagpatunay na noon pa man ay may pagnanasa na pala si Sir Dan kay Ma'am Dayan. Ngunit ano pa man ang totoo, isa lang ang mahalaga. At yun ay ang nabigyan na ng hustisya, ang pagkamatay ni Ma'am Dayan. At kung nasaan man siya ngayon, hiling ko na sana'y tahimik na siya at masaya.